Jeremias. Binasa ni Baruk ang pahayag ng Panginoon. Ika-36 na kabanata. Noong ika-4 na taon ng paghahari ni Jehoiakim na anak ni Haring Josiah ng Huda, sinabi ng Panginoon kay Jeremias, "Kumuha ka ng masusulatan at isulat mo ang lahat ng sinabi ko sa iyo tungkol sa Israel, Huda at sa lahat ng bansa. Isulat mo ang lahat ng sinabi ko. Mula nang una kitang kausapin sa panahon ni Haring Josiah hanggang ngayon. Baka sakaling magsisi ang mga mamamayan ng Huda kapag narinig nila ang kapahamakang binabalak kong gawin sa kanila at talikuran nila ang masasama nilang ugali. At kapag nangyari ito, patatawarin ko sila sa mga kasamaan at kasalanan nila." Kaya ipinatawag ni Jeremias si Baruk na anak ni Neria at idinikta sa kanya ang lahat ng sinabi ng Panginoon, at isinulat naman ni Baruk sa nakarolyong sulatan. Pagkatapos, sinabi ni Jeremias kay Baruk, "Pinagbabawalan akong pumunta sa templo ng Panginoon, kaya ikaw na lang ang pumunta roon sa araw ng pag-aayuno. Magtitipon doon ang mga mamamayan ng Huda galing sa bayan nila. Basahin mo sa kanila ang sinasabi ng Panginoon sa kasulatang ito na isinalaysay ko sa iyo. Baka sakaling sa pamamagitan nito'y lumapit sila sa Panginoon at talikuran nila ang masasama nilang pag-uugali, sapagkat binigyan na sila ng babala ng Panginoon na sila'y parurusahan niya dahil sa matindi niyang galit sa kanila." Ginawa ni Baruk ang iniutos sa kanya ni Jeremias. Binasa nga niya roon sa templo ang ipinapasabi ng Panginoon. Nangyari ito noong araw ng pag-aayuno sa presensya ng Panginoon, nang ika-9 na buwan ng ika-5 taon ng paghahari ni Jehoiakim na anak ni Haring Josiah ng Huda. Nagtipon sa templo ang mga mamamayan ng Jerusalem at ng mga bayan ng Huda. Binasa ni Baruk ang mga sinabi ni Jeremias na nakasulat sa nakarolyong sulatan sa templo malapit sa silid ni Gemaraya na kalihim na anak ni Shaphan. Ang silid ni Gemaraya ay nasa itaas ng bulwagan ng templo, malapit sa dinadaanan sa bagong pintuan. Nang marinig ni Mikaya na anak ni Gemaraya at apo ni Shaphan ang mensahe ng Panginoon na binasa ni Baruk, pumunta siya sa palasyo, doon sa silid ng kalihim, kung saan nagtitipon ang lahat ng mga pinuno. Naroon sina Elishama na kalihim, si Delaya na anak ni Shemaya, si Elnatan na anak ni Akbor, si Gemaraya na anak ni Shaphan, si Zedekiah na anak ni Hananaya, at ang iba pang mga pinuno. Isinalaysay ni Mikaya ang lahat ng narinig niya sa binasa ni Baruk sa mga tao. Kaya inutusan agad ng mga pinuno si Jehudi na anak ni Netanias at apo ni Shelemiah at apo sa tuhod ni Cushi na puntahan si Baruk at sabihing dalhin niya ang nakarolyong kasulatan na binasa niya sa mga tao at pumunta sa kanila. Kaya pumunta si Baruk na dala ang kasulatang iyon. Pagdating ni Baruk, sinabi ng mga pinuno, "Maupo ka at basahin mo sa amin ang kasulatan." Kaya binasa naman ni Baruk ang kasulatan sa kanila. Nang marinig nila ang lahat ng nakasulat doon, nagtinginan sila sa takot at sinabi nila kay Baruk, "Kailangan natin itong sabihin sa hari." Tinanong nila si Baruk, "Sabihin mo sa amin, paano mo na isulat ang lahat ng ito? Sinabi ba ito sa iyo ni Jeremias?" Sumagot si Baruk, "Oo, sinabi sa akin ni Jeremias ang bawat salita sa nakarolyong ito, at isinulat ko naman sa pamamagitan ng tinta." Sinabi ng mga pinuno kay Baruk, "Magtago na kayo ni Jeremias, at huwag ninyong ipaalam kanino man kung nasaan kayo." Inilagay ng mga pinuno ang kasulatan iyon doon sa silid ni Elishama na kalihim, at pumunta sila sa hari roon sa bulwagan ng palasyo. At sinabi nila sa kanya ang lahat. Kaya inutusan ng hari si Jehudi na kunin ang kasulatan. Kinuha ito ni Jehudi sa silid ni Elishama at binasa sa hari at sa lahat ng pinuno na nakatayo sa tabi niya. Taglamig noon, kaya ang hari ay nasa silid niyang pangtaglamig at nakaupo siya malapit sa apoy. Sa bawat mababasa ni Jehudi na 3 o 4 na hanay,
Pinuputol ng hari ang bahaging iyon sa pamamagitan ng kanyang kutsilyo at itinatapon niya sa apoy hanggang sa masunog ang lahat ng kasulatan. Hindi natakot ang hari at ang lahat ng pinuno niya sa narinig nila na isinasaad ng kasulatan. Ni hindi nila pinunit ang damit nila, tanda ng pagdadalamhati. Bagamat nakiusap sina Elnatan, Delaya at Gemaraya sa hari na kung maaari ay huwag sunugin ang kasulatan, hindi rin nakinig ang hari. Sa halip inutusan niya sina Jeramil na kanyang anak, Seraya na anak ni Azriel, at Shelemiah na anak ni Abdil, na hulihin sina Baruch na kalihim at propeta Jeremias, pero itinago sila ng Panginoon. Nang masunog ng hari ang nakarolyong kasulatan na ipinasulat ni Jeremias kay Baruch, sinabi ng Panginoon kay Jeremias, "Muli kang kumuha ng nakarolyong sulatan, at muli mong isulat ang lahat ng nakasulat sa unang kasulatan na sinunog ni Haring Jehoiakim ng Huda. Pagkatapos sabihin mo sa hari na ito ang sinasabi ko. Sinunog mo ang nakarolyong kasulatan dahil sinasabi roon na wawasakin ng hari ng Babylonia ang lupain ito at papatayin ang mga tao at mga hayop. Kaya ito ang sasabihin ko tungkol sa iyo, Haring Jehoiakim ng Huda. Wala kang angkan na maghahari sa kaharian ni David. Ikaw ay papatayin, at ang bangkay mo'y itatapon lang at mabibilad sa init ng araw, at hahamugan naman pagsapit ng gabi. Parurusahan kita at ang mga anak mo, pati ang mga pinuno mo, dahil sa kasamaan ninyo. Ipaparanas ko sa inyo at sa mga taga-Jerusalem at taga-Huda ang lahat ng kapahamakang sinabi ko laban sa inyo, dahil sa hindi kayo nakinig sa akin." Kaya muling kumuha si Jeremias ng nakarolyong sulatan at ibinigay kay Baruch, at isinulat ni Baruch ang lahat ng sinabi ni Jeremias, katulad ng ginawa niya sa unang nakarolyong kasulatan na sinunog ni Haring Jehoiakim ng Huda. Pero may mga idinagdag si Jeremias sa kasulatang ito na halos katulad ng unang isinulat.